Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pakarangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Hesus Kristo. Dubleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord, ating inaalala ang pinagpalang aral at turo ng ating minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelist Wildy Almeda at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, pagbati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, mahal na mga kapatiran at mga baguhan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang una kong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon kung paano ako na-save dito. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil nung panahon na yan, nagkaroon ako ng mabigat na problema sa aking beloved husband. Tapos naghahanap ako kung saan ang katotohanan dahil nasa ibang kongregasyon din ako. Doon ako naglilingkod. Akala ko, yun ang totoo. Tapos, nung sobrang bigat, yung problema ko na yan, naghahanap ako, sabi ko, mahal na Panginoon, ipakita mo kung saan ang tunay na gawain, sabi ko. Tapos, dahil iyak ako ng iyak sa kwarto namin, kasama ko yung mga anak ko. Hallelujah. Tapos may nag sa akin na buksan mo ang TV. Pagbukas ko ng TV, gawain ng Jesus Miracle Crusade sa Channel 13. Hallelujah na rin. Ano na nakita ko lahat ang mga patutuo na yung mga sasamang tao, yung mga may mga mag-asawang naghihiwalay, yung mga mag-asawa nagka-problema na nung dumalo sila dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ay muli silang nagsama, nawala ng problema, yung mga tumboy, bakla, binago ng mahal na Panginoon, mga killer, ganyan. Sabi ko, totoo yata to. Sabi ko, puntahan ko to, hanapin ko tong gawain na to. Sabi ko, pumunta kami sa Marikina. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tapos pasalamatan ko rin dahil magmula nung nasa gawain na ako, parang nagkaroon na ng takot ang asawa ko. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nagiging bumait siya, mahal na Panginoon, dahil halata mo naman pag may ginagawa ang asawa mo. Hallelujah, praise the Lord. Parang doon talaga ako natuwa nasabi ko, totoo talaga tong gawain na to. Hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Tapos sumunod din napatutuo ko yung nanay ko na nagkasakit ng kidney. Sabi ng doktor, hindi na daw, hanggang 6 months na lang daw ang buhay ng nanay ko kasi hindi na talaga siya makaihi, lumaki yung katawan, kailangan ma-dialysis. Tapos sabi ng doktor, maski i-dialysis natin yan, hanggang 6 months talaga ang tatagal ng buhay niya, sabi ng doktor. Di pinagpatuloy pa rin namin ng pag-dialysis para madagdagan lang yung buhay niya. Hallelujah. Kaya lang pagdating ng ilang buwan na nagda-dialysis ang nanay ko dahil 83 na siya, hindi na kinaya ng katawan niya ang pag-dialysis sa kanya dahil matanda na rin siya. Hallelujah. Tapos na-comatose siya. Mga 3 days na na-comatose. Sabi ng doktor, ilabas nyo na pwede nyo na ilabas yung nanay nyo sa ospital kasi ginawa ko na lahat. Ang dapat kong gawin, hanggang doon na lang ang buhay ng nanay nyo. Sabi niya, tamang-tama na preachers meeting dito sa Manila. Pumunta yung mga preacher na galing Abra, pumunta dito. Tapos sabi ko, uuwi ka naman ngayon, diretso ka sa ospital, puntahan mo yung nanay ko, ilihans mo bago ilabas sa ospital kasi wala na, ilabas na lang daw, sabi ko. Sabi ng doktor, dahil hininga na lang talaga ang inaantay na malagutan. Hallelujah. Tapos pumunta nga yung kinabukasan, pagdating ng doktor doon sa ospital sa Abra, sa Bangged, dumiretso nga yung preacher, tapos nilihan sang nanay ko.
Umuwi na yung preacher, pero nailihan siya ng nanay ko. Maya-maya daw, nung pag-alis ng preacher, biglang gumising ang nanay ko. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. And hallelujah. Praise Gumising ang nanay ko. Tapos ang salita lang niya, hallelujah, praise the Lord. Dahil ang nanay ko, kapatiran na rin dito, hallelujah, praise the Lord. Magmula noon, talagang hindi na nagdialysis ang nanay ko. Talagang gumaling talaga siya, balik-balik na dito sa Manila hanggang inabot pa niya ng 10 years dahil 2013 nangyari yung nagkasakit siya. Hallelujah, praise the Lord. Binigyan pa ng mahal na Panginoon ng 10 years dahil last 2 years, kinuha na siya ng mahal na Panginoon dahil 93 years old na siya. Dahil matanda na rin siya. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ganon din ang beloved husband ko. Hallelujah. Nung nagkasakit siya nagkasakit ang asawa ko ng nervous breakdown, tapos hindi makatulog. At saka na high blood siya, 6 months, hindi talaga makatulog. Tapos nung papunta ako mag-overnight ng gabi, sabi niya, huwag kang aalis. Sabi niya, kasi pag umaalis ako sa tabi niya, talagang parang mamamatay siya, parang iba ang reaksyon niya. Sabi niya, ilang psychiatrist pa dinalhan namin sa kanya pero ganun pa rin. Lalo lang lumalala yung sakit niya dahil sa gamot na binibigay sa kanya. Sabi ko, sumama ka sa akin sa gawain, mag-overnight tayo dahil maraming patutuo na insomnia na pinagaling ng mahal na Panginoon nung dumalo sila sa gawain. Sabi ko ganun. Gawain ng Jesus Miracle Crusade, sabi ko, dahil wala na siyang choice, ayaw niya talaga maiwan, sumama siya. Pagdating namin sa Amoranto, nung pagdating ng solemn song, biglang nakatulog siya, samantalang pag maingay yan, talaga kunting pag wala pang ilang seconds ang tulog niya, nagugulat siya pagka may maririnig siya ng galaw o kaluskos, ganyan, hallelujah. Magmula noon, pinagaling siya ng mahal na Panginoon sa nervous breakdown. Yung hindi siya makatulog. Tapos sabi niya, bakit yung nervous breakdown ko at saka high blood ko hindi pa gumagaling? Sabi niya, magpatuloy lang tayo. Sabi ko, dahil pag pinagaling agad ng mahal na Panginoon, baka hindi ka na dumalaw. Sabi ko, ganon. Ganon ang ginagawa namin. Pero nung nakita niya yung sasakyan ng beloved, mahal na pastor na dumarating, sabi niya, gagaling talaga ako pag ang beloved, mahal na pastor ang maglilihan sa akin, sabi niya. Tapos tinantay namin matapos ang gawain. Hallelujah, praise the Lord. Tapos dinala nila ang asawa ko sa beloved mahal na pastor sa sasakyan niya. Maski nasa kotse lang siya, mahal na Panginoon. Nung nilihan sa mahal na pastor, hallelujah, sabi niya, nakuryente daw siya sa ulo hanggang pa, hallelujah, doon instant talaga pinagaling ng mahal na Panginoon na parang nagdahilan lang, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tapos ang nakaraan linggo nung 28, hallelujah, praise the Lord. Pumunta kami sa Lawag. Dahil walang hotel sa Lawag, kami sa Bigan. Hallelujah. Sa Bigan kami nag-hotel dahil opening ng SM doon sa Lawag. Talagang sumama talaga ang pakiramdam ko. Akala ko masama talaga. Sumama lang ang pakiramdam ko dahil sobrang init doon. Hallelujah, praise the Lord. Pagpasok mo pa sa SM sa Lawag dahil bago lang yun, sobrang lamig. Kaya ang iniisip ko, kaya ako nagkasakit. Hallelujah, dahil sa sobrang init. Yung pala, tapos nung lumala na, umakyat pa kami ng Bagyo. Lumalala ang nararamdaman ko na naiiba na. Tapos nagkaroon ako ng kulani sa kilikili. Hallelujah, malaking kulani. Nagdududa na ako. Sabi ko, hindi na ordinaryong lagnat na lang to. Sabi kong ganun. Ang ginawa namin, nung nakaraan araw, pumunta kami nagpa-check up sa hospital, nagpa-biopsy, nag-mammogram, nag-ultrasound,
Ginawa na lahat nila ang ginawa nila sa akin. Tapos nakita nila na may bukol talaga sa, may nakitang maliit na bukol sa dibdib ko. Hallelujah. Sa breast ko. Hallelujah, praise the Lord. Tapos iyak ako ng iyak. Hallelujah, hindi ko talaga kaya ang sakit. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na ako, kukunin mo na ako. Pero kung sa piling mo ako, kukunin mo. Kung sa piling mo ako pupunta, kunin mo na lang ako. Sabi ko, dahil sa sakit na nararamdaman ko, mahal na Panginoon. Tapos nung ilang gabi na ganyan, sakit talaga, hindi ko kaya. Hallelujah. Tapos nung gabi nung Martes, sabi ko, mahal na Panginoon, ipaalala mo lahat sa akin ang mga kapagkukulang ko. Kung ano lahat ang nagagawa kong pagkukulang sa iyo. Ipaalala mo lahat. Sabi ko, patawarin mo ako. Hallelujah. Tapos dahil nung 2022, nagkasakit yung anak ko. Hallelujah. May pinangako ako sa kanya na kung mabuhay at kung kukunin mo at buhayin mo ang anak ko, magpapagamit ako sa iyo, mag-adult scholar ako, sabi ko, pero hindi ko sinunod. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tapos sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Sige, magdadalo ako ngayon sa bukas, Wednesday, sabi ko, dadalo ngayon ako sa gawain, sabi ko, maski sakit ako, dadalo ako, sabi ko. Tapos paggising ko ng umaga, sobrang gana ang pakiramdam ko. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Nawala na yung sobrang bigat. Hallelujah. Sobrang bigat talagang nararamdaman ko na gusto ko na kunin ng mahal ng Panginoon kung maaari lang. Kaya lang sabi ko, kung bigyan mo pa ako ng pagkakataon, bigyan mo ako ng pagkakataon dahil marami pa akong ayaw kong iwanan yung mga anak ko at saka beloved husband ko. Sabi ko, kailangan pinila ako. Sabi ko, paggising ko ng umaga nga, na sinabi ko na nagpapaalam na ako na magpapagamit ako sa adult school. Paggising ko ng umaga, sobrang gaan ang pakiramdam ko. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nung pagdating ko talaga dito ng Wednesday, paalam mo ko, hallelujah. Kaya hanggang ngayon, hindi na bumalik yung sakit na yun na talagang hindi ko kaya, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon sa mga blessing na binigay niya sa amin dahil sa pagbibigay sa mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga bahay, mga sasakyan na binigay mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah.